Ngayon po, ay tayo po ay nasa huling linggo na ng ating series entitled Imperfect Family. Sabihin nyo nga, Imperfect Family. Nasa akin pala, sorry naman. Yan. Nasa akin ang remote. Yan, pag napapansin nyo, kontrolado ko yan. Okay, so, kamusta po yung ating pong napagdaan ng ilang linggo sa ating pong series na ito? Sino po rito yung nakakompleto? Yan. Sino po yung naka-perfect? Yan. So, meron perfect. Yan. So, naka-perfect po tayo. Akala ko ba walang perfect? Yan. Meron pong word na perfect, pero yung word na perfection in ourselves o yung ating pong pamumuhay o ating pong holiness ay wala. Pero yung word na perfect meron. At the same time, yung word na yung family ay wala rin pong perfectong pamilya. At ano nga po pala yung tagline natin? Walang perfectong pamilya, pero merong perfectong Diyos na kayang umayos ng ating mga imperfectong pamilya. Amen po ba? Agree po ba tayo dyan? Amen. So yan, clear na po tayo dyan. Pero kamusta na po ang ating pong pamilya po ngayon? Sa kabila po ng mga ating pong napag-aralan, napakinggan, kamusta po ang ating pong relationship sa ating mga pamilya? Have we learned or are we learning from this series? Natututo ba tayo sa series? Imperfect Family, mas naging understandable ba tayo? Or mas naging pasensyoso pa tayo sa ating mga anak? Or kabaligtaran sa ating mga magulang, mas naging patient at humble ba tayo? Are you with me? So, we can be perfect, pero sabi nga natin yung sa series na ito, we can be perfect but we can be better. Pwede po tayong maging maayos pa na pamilya. Amen. At napag-aralan po natin, just a review, di ba sabi natin na yung first week po natin, again, building a godly family. That a godly family is a saved family. A godly family is what? Yung sumunod? Aside from saved, a godly family must be a working or serving family. At yung panghuli, a godly family is a worshiping family. Yan, so malinaw na, no? So sana yung pamilya po natin habang tumatagal, maging ganoon. Hindi perfect, minsan hindi kagaya noon, pero pilitin po natin. A saved family, a serving family, and a worshiping family. At ano pa, at sinabi rin natin, there are battles, may mga battles or may mga arguments sa loob ng pamilya, especially in our marriage, lagi normal po yan, kasama po yan. But instead of fighting in marriage, ano sabi natin? Let's choose to fight for our marriage. Imbis na mag-away mag-asawa, ipaglaban po ang pagsasama ng mag-asawa. Tama? So ibig sabihin, annulment, separation, or divorce is not an option. Hindi po siya option. Sabi nila, hindi first option. Mas maganda nga, not an option. Or alisin na sa bokabularyo natin yan, lalo kung tayo mga Kristiyano. As much as possible, ayusin, mag-reconcile, makipagkasundo, magpatawaran. Tama? Para maayos. Kasi the moment na mawala po yung forgiveness, wala nang reconciliation na mangyari. Parang itulad natin sa Panginoon, kasi kung si God ay hindi magbibigay ng forgiveness po sa atin, malamang wala pong maliligtas. At buti na lang ang Diyos ay mabuti, mapagpatawad siya at sana yung kanya pong karakter ay makuha po natin bilang mga Kristiyano, maging mapagpatawad at maging option po natin. Lagi ang magpatawad at hindi po option ang divorce. Diba? Sabi ko, ito, dagdag ko po ngayon. Sabi, huwag maghanapan ng ibabato sa asawa or huwag maghanapan ng butas, kundi parehas nyong hanapin yung solusyon para maayos o mapalago yung pagsasama. Sana yan po yung ating maging objective sa lahat po na may asawa rito. Huwag na maghanap pa ng butas kasi ang daming mahanap na butas eh. Pero ang mahalaga, hanapin po natin yung solusyon lagi. Pipili ka lang hanapan mo ng butas o hanapan mo ng solusyon. Kasi kung butas ang hanapin po natin, hindi po maayos. Mawawasak po ang pamilya. Ang mahalaga, hanapan ng solusyon. Amen? Huwag butas. Yan, minsan kahit parang nakikita po natin sa bansang Pilipinas, no? Yung mga government
officials po natin o mga nakaupo, o mga nakikita po natin sa TV, naghahanapan sila ng butas, na sana naman ay magtulong-tulong para isaayos yung ating pong bansa. Ba, sama-sama manalangin, sama-samang hanapin, huwag hanapan ng butas, ay kulang yan. Ba, so, dapat hanapin natin kung saan makita natin kung saan ba talaga nagkamali at dapat ayusin yung bansa. Amen. So nakakalungkot yung balita po na nababalitaan natin sa TV na ganito na talaga katalamak. So kahit yung matataas na official natin, sinasabi nila, grabe na, parang ang hirap. Pero dapat ang tagline pa rin natin, kahit mahirap, meron Diyos na kayang umayos ng bansa. Amen. Diba? From our family, sabi ko nga, our biological family is not the only family we have, but the church. Our church is also our family. So yan po, no? So usapang pamilya pa rin po tayo. Again, a church is not just a place or something we attend to, but it is a family we belong to. Sana ganyan yung mindset natin, ang simbahan po, hindi lang po yung lugar na pinupuntahan natin, kundi ang simbahan or the church, the body of believers, this is a family that we belong to. Amen. And this morning, anong usapang pamilya po sa ating pagtatapos ng series na ito? Anong usapang pamilya pa ang magandang pag-usapan po natin? Diba? You know what? Hindi po natin maaaring paghiwalayin yung marriage at yung parenting. Sabihin nyo nga, parenting. Yan, ayan po yung pagmamagulang. Yung pagiging magulang po natin. Hindi magulang na tuso or wais, kundi yung magulang na kung saan talagang inaayos natin, tinatama natin, inaaruga natin, binabantayan, yung pagbabantay at pag-aaruga natin sa ating mga anak. Amen po ba? So gusto pa ba natin ang topic na ito? About parenting po tayo, no? Hindi natin pwedeng paghihiwalayin. Lagi yung pag-aasawa, kasi the moment na may asawa, may karugtong yan eh. Ayun po yung ating mga supling. Kaya kailangan maitama o ma-review uli yung ating pong pagbabantay or pangangalaga sa ating mga anak. So allow me this morning, puro English po yung topic. Pwede ba Tagalogin natin yung title ng topic ko? The title of my preaching this morning is, Masdan mo o masdan nyo ang mga bata. Sabihin nyo nga, masdan nyo ang mga bata. Yan. Are you familiar with the song, Itanong mo sa mga bata? Ting, 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 ting. Di ba? Diba? Parang, sino kumanta yan? Yan, Asin. Di ba? Itanong mo sa mga bata, di ba? Sa mana? Nakalimutan ko na rin. Di ba? Sa kanila natin makikita, di ba? Yung, ano yung kailangan ng paligid po natin. Okay, so speaking of parenting, sino po dito, mga magulang, siyempre, pag magulang ka, meron kang asawa. Maliban na lamang yung iniwan ka ng iyong asawa. Pero, kapag tayo po ay parent, automatic meron kang naging partner. At, you know what? Ito po gusto kong matutunan po natin. Hindi po tayo nagiging mabuting nanay o hindi tayo nagiging mabuting tatay sa ating mga anak kung pinababayaan natin yung relasyon natin sa ating asawa. Walang amen na. Ako lang ba may paniniwala rito? Hindi po tayo nagiging mabuting magulang. Kung tayo pong magulang ay pinababayaan din natin yung relasyon po natin sa ating mga asawa, sa ating sariling asawa. Tama? Mga magulang, amen ba dyan? Ayaw niya yata ito no? You know what? Minsan nakakalungkot, no? Na sabi natin, basta tayo ng anak natin, okay. Pero kayong mag-asawa, hindi okay. Sa totoo po, pag ganun po ang ating mindset, hindi po natin natuturuan yung ating mga anak ng tamang pagpapalaki. Kasi gagayahin nila tayo eh. At ganun ba yung example na gusto nating ituro sa mga bata? Na minsan nakakarinig tayo sa TV, sa social media, sa mga reels, yung nanay mo, ganito yan. Hindi siya mabuting nanay. Sana po, huwag po tayong maging ganun din. No? Kung meron man tayong sama ng loob natin sa ating sariling asawa, huwag nating ikwento po yung sama ng loob natin. Especially una sa ating anak. Tama.
or maging sa pamilya po natin. Huwag nating sabihin yung kasiraan ng asawa natin. Alam nyo yan. Diba? Alam natin lahat po yan. Tama po ba? Maaring yung iba, yun ang pinobroadcast natin, pinopost natin. Pero lahat po ng magaganda sa social media, sa Facebook, meron po tayong lahat na tinatawag na hindi kagandahan. At sana yung hindi kagandahan na yon, itago na lang po natin. Tama? Ayusin natin sa sariling pamilya. Huwag na nating siraan yung ating asawa. Amen. Lalo na sa mga biyenan, kasi the moment kapag yung kasiraan pa ng ating mga asawa, pinarating mo pa kay best friend biyenan, di ba, lalong naiinis tuloy yung biyenan mo, di ba, yung nanay mo sa asawa mo. Are you with me? So sana maging practice po natin ito. No? The moment yung nag-asawa ka, please, huwag nating siraan. Una, yung asawa mo sa iyong mga anak. Huwag mo rin siraan yung asawa mo sa iyong mga kapatid o sa iyong mga biyenan o sa iyong nanay, at wag mo rin silang ikwento sa prayer meeting, si Mrs., si Mr., ganito, ganyan. Amen po ba? We can ask or look for someone na sa tingin natin matutulungan tayo para ipanalangin. Or kung meron man, general lang, may sakit ang mister ko, tulungan mo, ganito, ganyan. Excuse me. Wag na po natin i-detalye na yung lahat ng kabulukan niya ay ikukwento pa natin. Amen. Tama. Are you with me? Okay, isa pa. Hindi rin po tayo nagiging mabuting asawa kung hindi natin tinutulungan yung asawa natin sa pagpapalaki sa mga anak natin, sa mga anak nyo. Tama. Hindi tayo nagiging mabuting asawa kung laging ang dialogue natin, ikaw babae, ikaw nandyan. Pagsabihan mo yan, turuan mo yan. Dapat po, ang pagtuturo po sa mga anak, hindi po inaasa yan sa nanay lang. Dapat lagi kayong magkatuwang. May kausap ako. Yung pagdidisiplina, pagtuturo, hindi yan kay nanay. O hindi lang yan kay tatay. Dapat pares kayo nagtutulungan sa pagdidisiplina. Amen? At meron po akong istorya sa Bible na kung saan binigyan na mataas ng pagtingin ng Diyos ang mga bata. Kaya masdan po natin ang mga bata. Kasi si Lord, ang taas ng pagtingin niya sa mga kabataan, lalo na sa mga anak. May kausap ako. Basahin po natin, this story is from, maiksi lang no, 3 verses lang, from Matthew chapter 19, verse 13 to 15. Basahin po natin sa Tagalog. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila'y ipanalangin. At ano nangyari? Ngunit, pinagalitan sila ng mga alagad. Grabe, no? May mga magulang o mga nanay o tatay, mga adult, na dinala yung kanilang mga anak kay Jesus Christ, knowing na meron silang belief na kailangan, di ba, yung i-dedicate or i-bless yung kanilang mga anak para may pag-pray, para may pagpala, para may bless. Pero itong mga disciples ni Jesus, ano yan? Di ba parang pinagalitan sila ng mga alagad. So verse 14, anong sabi? Sinabi ni Jesus, hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pagbawalan sabagat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Verse 15, sabi po dyan, ipinatungan niya sa mga bata ang kanyang kamay at pagkatapos siya'y umalis. Are you familiar with this story? Nababasa po natin yan sa Gospel. Meron po yung account another sa Mark. Nakasulat din po yan sa Mark 10. At ito pong verse na to, if you are aware, madalas yung pong gamitin ito kapag ako po ay nagcha-child dedication. Or kahit kay Pastor Perdy, nung during his, buhay po siya, ito po yung verse na ginagamit niya. Diba? Merong mga tatay o nanay na nilapit yung kanilang mga anak sa Panginoong Hesus. But in context po ng verse po na yan, kasi yung buong context po yan, this is a story about marriage. Pinapayuan ni Jesus yung verse 3 to 12, tinuturuan ni Jesus yung mag-asawa. Now, dito po, pagdating po ng verse 13 to 15, eto na yung naging kwento. Tungkol naman sa mga bata. Amen. This is about, in context, patungkol po dito sa pamilya. At dito sa verse 13 to 15,
This is especially in raising our children. Paano tayo mag-raise ng mga bata? So makikita po natin dito sa kwento na si Jesus ay hindi lang po Panginoon na dapat sinusunod natin o dapat nating sundin pagdating sa asawa, kundi si Jesus po ay Panginoon din dapat natin pagdating po sa pag-akay sa mga bata sa pagsunod sa Panginoon. May kausap. So hindi lang sa mag-aasawa sinusunod si Jesus, kundi dapat si Jesus ay sundin natin kung paano natin dapat akayin o tratuhin yung mga bata papalapit kay Jesus. May kausap po ba ako? So ano pong nakita natin problema po dito? So nakita natin may mga magulang, pakita natin yung picture. Yan. May mga magulang na nagdala ng mga bata kay Jesus para raw patungan ng kamay ni Jesus sa ulo para i-bless, para maipag-pray. Pero ano po nangyari? Nagalit yung mga disciples doon sa mga nagdala ng bata. Pinagbawalan na huwag silang lumapit kay Jesus. Diba? Pinagalitan nila yung mga either yung bata or pinagalitan nila yung nagdala ng mga bata. Pero ano nangyari? Sino nagalit na? Si Jesus naman yung nagalit. Pinagalitan ng disciples yung mga magulang o yung mga bata, pinagalitan naman ni Jesus yung mga disipulo niya. Bakit nyo hinahadlangan ang mga bata na lumapit sa akin? So ano po ang nakita po natin dito? Nakita po natin ang problema. So anong problema? Nakita natin problema, baka nakita yung problema, yung mga bata lumalapit, ganito, ganyan. Actually, the real problem there is hindi po yung paglapit ng mga bata ang problema eh. Diba? Nakita po natin dito, yung ano po yung hangad ng magulang. Gusto ng magulang na ilapit sila sa Panginoon. Na ilapit yung kanilang mga anak, yung mga bata sa Panginoon. Pero ang mga disciples, hinahadlangan. Siguro, pwede pa natin tanggapin kung humahadlang mga Pariseo, mga teachers of the law. Pero nagulat tayo, bakit dito, ang mga disciples ni Jesus ang humahadlang sa mga magulang, lalo sa mga bata, na lumapit kay Jesus. May kausap ba ako? Marahil sa tingin po ng mga disciples noon, maging ngayon, ang tingin po kasi natin sa mga bata, kapag meron tayong ginagawa, ang tingin natin kapag may ginagawa tayo, lumapit yung bata, sasabihin natin sila ay sagabal. Ang mga bata ngayon, ang mindset natin, baka sila ay istorbo lang yan. Diba? Pabigat lang yan. Abala. May ginagawa ako rito, lapit ng lapit. Kung kailan may ginagawa, saka sila lalapit. Baka meron din tayong ganong mindset kagaya ng mga bata. Oy, wag kang lumapit dito, usapang matanda ito. Which is true naman, may mga bagay na kailangan hindi kasama ang bata. Pero baka nadadalas, tayo po mga magulang, kung saan yung anak natin nagtatanong lang, nakataas ka agad ang boses mo. Diba? Nagagalit ka agad tayo. Ang tingin natin sa bata, pabigat, istorbo. Kaya minsan pag may ginagawa tayo or maging sa mga ginagawa nating saling, meow, di ba? Saling pusa, ginagawa lang nating saling ket, di ba? Kung sa mga laro natin, hindi ka talaga kasama. Saling pusa ka lang, nandiyan ka lang. Ganun ba ang treatment natin sa mga bata, especially sa ating mga anak? Na minsan sa pamilya, baka nararamdaman po ng mga anak natin na sila ay saling pusa lang. Pero ang nakitang problema ng Panginoon ay ang nakita niya po doon ay ang hindi pagpapahalaga sa mga bata or what we call yung mas mababaw na salita, yung mas masakit, yung pagpapabaya sa mga bata. May kausap ba ako? Yan po ang nakita ng Panginoon. Walang pagpapahalaga sa mga bata itong mga disciples na ito. Baka tulad din po sa panahon po natin ngayon. Hindi nabibigyan ng halaga o hindi nabibigyan ng pansin ang ating mga kabataan. Especially yung ating mga sariling mga anak. Sino may mga anak dito? Wala na nagtaas ng kamay. Diba? Mga magulang. Baka may mga magulang kasi na minsan naririnig ba natin o nakikita natin na may mga magulang na talagang iniiwan yung kanilang anak sa kapitbahay. Hindi naman po masama minsan pag emergency. Pero bakit laging may emergency
na lagi mong iniiwan yung anak mo sa ibang tao. May kausap ba ako? Diba? Parang sa ganung kapamaraanan, kung tayo mo nagagawa po natin yon, I repent. Ginagawa lang po yun pag emergency. Pero hindi linggo-linggo, lagi nating iniiwan yung ating mga anak. May pagkakataon na ganon. Pero sana wag ganon na, kasi ako nakabalita po ako dati, nakikita natin mga aksidenteng nangyayari, tapos sino sisisihin, naninisi tayo ng iba, samantalang tayo ang sariling mga magulang. Ba't ganito nangyari sa anak mo? Bakit ganyan nangyari? Kasi nasaan tayo? Dahil iniwan mo yung bata. Musmus pa yun eh. Pinadlak mo yung pinto, nagkasunog. Sunog silang lahat. Yung mga bata, pero ikaw na magulang, buhay. Diba? Pumunta ka ganito, kung ano-anong ginawa mo, pinadlak mo yung bata. Amen? Ibig sabihin, meron pong negligence or pagpapabaya. Minsan yung iba naman, may mga magulang na nakakarinig pa tayo, nakikita natin. O baka naman, isa rin tayo doon na ang mga anak natin ay nagkakaroon ng mga pasa. Nagkakaroon ng mga parang apple the app. Ano ang pangalan ng ano niya? Black eyed peas, di ba? Baka may mga black eye may mga pasayan. Ganun ba baka ganung klase tayong magulang na nambubugbog ng sarili natin mga anak. Di ba? Minsan in the name of disiplina, wala pong mali sa disiplina, pero minsan pag sumosobra po ang disiplina na kung saan bumalatay pa yung pasa, talaga nagkaka-black eye pa ang mga bata, ayun po ay, according sa batas, bawal po yun. Kulong, may karampatang parusa po sa magalong na yun. Pero minsan, nangyayari po yun sa ilang mga pamilya po natin. Totoo po ba? Maaaring hindi kayo kasi mga ano tayo eh. Hindi naman tayo perfect, pero minsan nakakalusot. Ako po one time, naikwento ko na siguro dati, yung anak ko po si Ian, nung kabataan niya pa, napalo ko po yan dahil out of anger or out of, alam mo minsan yung dahil ayaw mo rin naman siyang paluin, pero parang di mo na gusto yung nangyari, pinagalitan ako ng misis ko, nasaktan na nga, pinalo mo pa. Tama? Minsan yung anak natin, nagkamali na nga, sinaktan pa natin, nadapa na nga, pinalo pa natin ng masama. Ng masakit at napasama. Kasi anak ko minsan, napalo ko dito sa tagiliran. Tapos hindi siya nagsalita, hindi kumibo. Namula. So naramdaman ko, ang tagal, mga ilang segundo, walang kibo, natulala. Na ano na pala, para naipitan, namula siya, nag-violet. Yung pala, nasaktan na pala siya. So, ibig sabihin, it's my fault. Kahit sabi mo na out of your emotions, pag mas naunang emotions, sumunod yung iyong kamay, at hindi po nagiging maganda, nagkakaroon po sila ng trauma at napapasama yung kanila pong sitwasyon. May kausap po ba ako? So, maging maingat po, no? Huwag po tayong madala mga magulang. Minsan yung ating po mga anak ay sumasagot, pala sabat. Diba? Minsan, habaan pa natin yung pasensya. Yung temper pa natin. Pero hindi ko po sinasabing huwag niyong tanggalin yung disiplina. Disiplinahin nyo, pero huwag laging disiplina ay palo. Amen? Pwedeng face the wall, o huwag mo munang bigyan ng gadget, o huwag mong pakainin ng mga matatamis na pagkain. Importante, meron kang disiplina. Ibig sabihin, meron siyang hindi nagawang tama, kaya mo siya dinidisiplina. Amen? Hindi rin po porket tayo po, mga Kristiyano, hindi po porket tayo ng mga nagsisimba o dumadalo sa church ay hindi na natin napapabayaan yung ating mga anak. Paano yan, Pastor? Kapag ang mga anak natin ay lumalaking hindi marunong gumalang sa kanilang mga magulang, isang way po yun na sila ay napapabayaan. Kapag ang mga bata lumalaki na hindi marunong gumalang, sa totoo lang, sila ay napapabayaan. Hindi marunong gumalang, hindi lang sa magulang, maging sa mga ibang nakatatanda. Hindi nagpapakita ng pagrespeto, ng paggalang, sila po ay napapabayaan. May kausap pa ba ako rito? So ask ourselves, tanungin po natin mga sarili po natin, mga anak, kung kayo man po ay hindi pa magulang, nawa ang mensahe na ito
ay maging advanced teaching. Kasi hindi tinuturo sa school ito eh. At dito, paminsan-minsan na ituturo sa simbahan na maging gabayan po natin yung ating pong mga anak. At kung dumating yung time na merong nakita natin parang may mali kay tatay, may mali kay nanay, pag ikaw na yung maging magulang, itama mo. Tama. Kasi may mga gawi ang tatay ko noon na minsan na-adapt ko, pero nakita ko na hindi pala tama. So pilit ko pong inaayos sa panahon ko ngayon. At kung meron pa pong hindi naayos sa akin, sabi ko sa anak ko, anak, yung mga pagkukulang ko, ayusin mo, ikaw ang mag-ayos. Na hindi ko nagawa, gawin mo. Kung may nakita kang hindi tama sa pagpapalaki ko, sa panahon mo, ikaw ang umayos. Amen. What else? Lumalaki ba ang anak natin na may disiplina? Nasusubaybayan ba natin sila o madalas pinapaubayan na lang natin kay lolo at lola? Ama, mama, ikaw na muna dyan. Nababantayan ba natin sila sa kanilang mga pinapanood? Naalala ko minsan si Cheska dahil ayaw natin maistorbo. O anak, eto laptop, eto computer. O anak, eto laptop, eto gadget. Diba? Dahil ayaw natin maistorbo, madalas binibigyan natin sila ng gadget at napapabayaan natin na sila pala ay alam mo yung roadblocks? Diba? May mga anak ba kayo naglalaro niyan? Masaya bang laro? Eh sabi ko, anak, napaka-boring ng nilalaro mo. Nagali sa akin, hindi ka lang marunong. Hindi ka lang marunong. Pero puro blocks lang naman niya. Suntok ka lang ng suntok. Gawa ka ng gawa. Sira ka ng sira. Ang boring, sabi ko yan. Minsan, nung nakita ko sa kanya, nagulat ako sa anak ko nung maliit pa, biro mo when she was only 3 years old or 4 years old, gadget ka agad ang hawak niyan eh. Di ba ang tagal ng buhay nila? Hindi sila napapagod basta merong gadget. Ang problema naman sa ating mga magulang, nagulat ako, sabi na anak ko, Papa, shit. Ano shit? Ano yun? Shit ka. Ano yung sinasabi mo? Saan mo natutunan yan? Ito yung kachat ko. May kachat pala silang foreigner sa roadblocks. Tapos nagsasabi na ng mga words na hindi natin nababantayan. Bakit? Kasi napapabayaan natin sila. Hindi po porket tayo ay Kristiyanong pamilya, ay safe na tayo. Sabi mo, hindi ka pa safe. Di pa tayo safe? Ama, so dapat bantayan po natin. Kahit nasa Christian church po tayo, bantayan po natin, baka tayo man napapabayaan pala natin. Anak pa yan ni pastor. Tama po ba? May kakampi pa ba ako? O baka iniisip natin dahil 10 years old pa lang naman kasi siya. Anong gagawin natin? Dahil bata pa yan, salpak tayo ng salpak ng gadget sa kanya. O sige anak, maglaro ka. Para manahimik ka at tayo naman ay maging busy sa kakapindot din. Diba? Kanya-kanyang gadget tayo, wala nang usap-usap. Kanya-kanyang, meron ba kayong ganyan sa bahay? Di ba minsan kung may CCTV lang kayo sa bahay, picturean kayo ni Lord, lahat kayo may hawak na gadget sa bahay. Tama po? Hindi na tayo nag-uusap. Ayan po ang sagot. Ayan po ang problema ng pamilya ngayon. Sa kaka-cellphone mo yan. Sabihin mo sa katabi mo, kaka-cellphone mo yan. Kaka-gadget po natin yan. Hindi po dahil Kristiyano ka, safe ka na. Kaka-gadget mo yan. Amen? So dito po sa pinag-usapan po natin, you know what? Yung mga bata, sabi natin, hindi niya kilala si Jesus. Yung anak po natin, probably hindi niya kilala si Jesus, hindi dahil bata pa siya. Hindi niya kilala si Jesus, baka kasi dahil wala tayong time para ipakilala sa kanila si Jesus. Hindi dahil bata pa. Sa totoo lang, kahit bata pa yan, pwede na mag-encounter yan. But the problem, do we give time with them para maupo at pag-usapan, anak, kailangan mong tanggapin si Jesus? Diba? O baka sabihin nila, sige, sa hell na lang ako pumunta. Amen po ba? Or baka kasi yung buhay Kristiyano natin, hindi obvious sa mga anak natin. Nag-ausap pa ba ako?
Baka para tayong siwaw na nanahimik dun sa natanong na nanahimik na. Baka hindi kasi makita sa buhay natin yung ating pong pinananampalatayanan. Hindi obvious. Naging obvious ba sa mga anak natin, sa mga bata, yung ating pong ginagawa? Or baka sa simbahan lang tayo obvious na Kristiyano, pag uwi ng bahay, tanggal na yung bilog sa ulo natin. Back to normal na tayo. So paano tuloy natin ma-encourage yung anak natin kung ganun? Amen. You know what? Dito po sa church natin, meron po tayong children's ministry. Maganda po ang children's ministry na meron po tayo. Pero you know what, mga parents, huwag po nating iasa sa mga teachers ang pagtuturo ng Bible para sa mga anak natin. May kausap ba ako? Maaring nagtuturo ng Bible yan, Ebat Adan, kung ano-ano. Pero please, huwag po natin iasa sa kanila, sa ating mga teachers, yung mga pagtuturo sa ating mga anak. Baka pag nagtuturo tayo sa kanila, baka naman yung mga nagtuturo, hindi ko alam, I don't know. Baka rin naman yung mga nagtuturo sa ating mga bata, hindi rin pinaghahandaan. Kasi ang mindset natin sa kanila, bata pa lang naman yan eh. Pwede na yan, turo mo na lang yan, Ebat Adan lang. Kaya imbis na biblical, nasasayaw na tuloy yung Ebat Adan. Hindi na talaga yung tamang konsepto ng Bible patungkol sa laman ng Bible, patungkol kay Ebat Adan. Sinasayaw na lang si Ebat Adan. Tama? That's the problem. Pangalawa, tatlo lang po ito. Pangalawa, ano pa nakita natin? So now, ano ang dapat... Where am I? May post pala to. So ano po ang dapat nating gawin? Ang dapat gawin, ano sabi dyan? Mahalin ang mga bata ng tulad ng pagmamahal ni Jesus sa kanila. Kung paano minahal ni Jesus yung mga bata, tayo po bilang mga magulang, at hindi na magulang, tayo mga adult. Kasi hindi naman magulang yung mga disciples, hindi naman nila anak yun eh. Pero si Jesus nagturo. Pinakita niya kung paano dapat i-approach, paano dapat mahalin ang mga bata tulad ng pagmamahal ni Jesus sa kanila. Paano po natin nakita na mahal ni Jesus yung mga bata doon po sa kwento? Diba, you know what, sabi ko kanina, yung kwento po na yan, meron po yung parallel passage na kung saan mababasa rin po natin yan sa Mark 10. The same story, but medyo may konting kaibahan ng kwento ni Mark. Sabi niya rito, yung word na, but when Jesus saw it, nung nakita ni Jesus nakita ni Jesus na pinagsasabihan yung mga magulang o yung mga bata, sabi diyan, Jesus was indignant. Diba? Indignant and said to them, let the children come to me, do not hinder them, for to such belongs the kingdom of God. Sabihin nyo nga, indignant. Yan. Pag sinabi po natin indignant, yung word na indignant, si Jesus Christ nag-react ng kakaiba. Ibig sabihin, ibang salin po sa Tagalog niyan, sa Mark 10 sa Tagalog, si Jesus daw po ay talagang nagalit. Ibig sabihin, may puwersa. Diba minsan tayo may mga taong galit, parang hindi halatang galit. Pero dito si Jesus, may puwersa, may diin, may emotion yung kanyang pagsasalita, na talagang galit siya. Diba parang sinasabi lang ni Jesus, pambihira naman kayo. Diba? Huwag niyong piinin mga bata. Hayaan niyo silang mapalapit sa akin. Hindi pa ganoon ha. Hindi pa ako ganoon ka-indignant. Yung emotion na sinabi dyan ni Jesus, talagang emosyon. May diin. Yung galit ni Jesus ay pagpapakita na mahalaga sa kanya ang mga bata. May kausap ba ako? Diba parang, you know what, parang ito yun no? Parang magkaiba yung reaction natin kapag nabasag yung baso natin sa bahay, kaysa nabasag yung iPhone mo. Parehas kang galit, pero iba yung nabasag yung iPhone mo. Ibang emosyon yun. Parang ano rin yan, magkaiba yung reaksyon ng namatayan ka ng aso, kaysa namatayan ka ng tao, or kasama mo sa bahay, pamilya sa pamilya natin. Tama? Mahal mo yung aso mo, mahal na mahal mo yon. Pero iba pa rin kapag namatay, yung parte ng pamilya mo. Iba ang magiging reaction mo ron. May kausap ba ako? Do you get my point?
Magkaiba yung galit sa nangupit ng 100 pesos. May nangupit sa pitaka mo ng 100 pesos. Pero iba rin yung galit na 1 billion yung ninakaw sa atin. Tama? Tama. Biro mo, ang yaman ng Pilipinas, utang tayo ng utang. Samantalang isang ahensya pa lang yan. Ilan agency ng gobyerno natin ang kapares niyan? Baka kung susumahin natin, marami yan. At ilan na mga kickback niyan, mga dinadaan sa, anong tawag doon? Hindi ko alam yung terms binanggit nila. Prominent ba yun? Hindi prominent. Nakalimutan ko yung term. Basta yun. May ibig sabihin, may porsyento. Bawat gobyerno, kailangan, sangay ng gobyerno, yung matataas doon. May porsyento, 25 to 30%. Diba? Proponent. Diba? Ang gandang pandinig, proponent. Yung pala, kickback pala yun. Proponent, dinaan sa proponent. Bido mo, basura. Ang tawag sa bilyon, basura. Kaya tama may pera sa basura. Totoo pala yun. May pera sa basura. So yun po yung galit. No? Iba yung galit natin. Na sana ma-expose ito at sana meron talagang managot. Kasi kung walang mananagot po dito sa nangyayari sa atin, kawawang bansa. Kaya nga yung mga post ng mga kapatid natin, nakakalungkot. Paano mahalin ang ating sariling bayan kung ang mga namumuno sa atin ay ganito pala? Kababata. Parang nakita ko minsan dito yung sa liga. Wala ba inabot sa'yo, Brad? Okay, mga kapatid, huwag po nating hayaan sa ating pong mensahe, huwag po nating hayaan ng anumang bagay o sino mang tao ang makahadlang para sa paglapit sa Panginoon. Amen. Diba? Walang maging dahilan. Diba? You know what? Marami na pong balakid ang ating mga kabataan para mapalapit sa Panginoon. So, wag na po tayong dumagdag. Amen. Kaya, minsan tayong mga magulang, kapag pinipigilan po natin yung ating mga anak na dumalo sa simbahan, sasabihin natin, church ka pa. Pag ganyan ka pa, wag po natin silang pigilan. Dahil alam naman natin ang simbahan, hindi po yan magtuturo na ikasasama po nila. Amen? Sanayin po natin ang mga kabataan po natin na dumalo sa simbahan, dumalo rin sa ating mga gawain, hindi lang po pang youth gig. Kaya sabi ko kay Dave, paki-encourage mo naman ang mga kabataan po natin na minsan o dalas-dalasan ang pag-attend din po ng morning service para marinig din po nila. Baka, dumadaan ng youth service natin, hindi na nila kilala yung mga leader natin, mga membro natin, at maging pastor nila. Akala ko kayo po ang pastor, Pastor Dave . Meron pa palang ibang pastor. So, what I'm saying is, sanayin po natin yung ating kabataan na maging culture po nila ang pagdalo ng ating pong church gathering. Habang bata pa sila, sanayin natin na lumapit po sila sa Diyos. This is what we call culture. Sabihin nyo nga, culture. Dapat magkaroon tayo ng kultura na ito yung dapat na maging habits nila. Hindi po ito magiging kultura kung hindi po ito magiging habit. At kapag hindi po nila naging habit ang pagdalo, darating po talaga yung araw na hindi na po sila dadalo. At probably, hindi na rin sila sasamba. Kapag tayo po ay nasanay, you know what, yung nangyari last year, for 2020, nasanay po ang tao sa online, di ba? Kaya minsan, maraming churches po ang nawala because nandoon na sila sa online. At hindi na sila makabalik, hindi na napapractice yung one anothering kasi nasanay na sila sa online. Amen po ba? So, practicing po pa rin po natin na magkita-kita tayo, especially kapag linggo, as much as possible, let our presence be present sa ano po natin, sa mga gathering po natin. Amen? Maging kultura po natin ang isa't isa. Maging kultura po natin, especially for our topic, maging kultura po natin na mahalin po ang mga bata. Hindi lang po sana yung mga anak natin, maging yung mga bata po rito sa simbahan. Sanayin po natin silang gumalang, sanayin po natin silang
makisalamuha, at mahalin po natin sila katulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Yesus. Amen. So now, what is the reason? Ano ang dahilan? Ang dahilan, ang kaharian ng Diyos ay para sa mga bata or katulad ng mga bata. Again, ang kaharian ng Diyos ay para sa mga katulad ng mga bata. Diba? Ang paghahari raw ng Diyos o ang kanyang kaharian, the kingdom of God is like of the children. Diba? Ang kingdom po ni Lord, hindi lang po ito pang rated 18. Or ang kingdom ni Lord, hindi lang yan pang adults only. May kausap ako. Ang kingdom ni Lord, para rin yan sa mga bata. Ba't mo pipigilan? Bata ka pa, huwag ka muna mag-encounter. Bata ka pa, huwag ka muna umattend ng church. Dito ka muna sa mga children. Kaya pag nasanay tayo, hindi nasanay sa Word of God ang mga bata, hindi na talaga sila sanay. Kasi ang mindset natin, bata pa yan eh. Hindi po pang rated 18 ang gospel. Hindi po for adults only ang Word of God. Amen? Matthew 11 verse 28, sabi dyan, "Come to me, sino raw, all who labor and heavy laden, and I will give you rest." You know what? Hindi lang po adult ang nagle-labor. Diba? Hindi lang buntis ang nagle-labor. Maging tayo man, at lalo mga kabataan din, nangangailangan din po ang mga kabataan ng rest. Amen po ba? Mga kabataan, kailangan nyo ba ng rest? Oh, hindi naman yung rest dahil yung utusan. Kailangan po natin ng kapahingahan ng ating pong spirito at kaluluwa. Kailangan po natin yan. So wag po natin silang pigilan na dumalo or umattend ng ating simbahan. Kailangan ng bata si Jesus para maligtas. Yun lang po yun. Amen. Kahit bata po yan, kailangan rin po nilang maligtas. Sabi po ng Mark chapter 10 verse 15, karugtong po ng sinasabi natin kanina, sa parallel account, sabi dyan sa Tagalog, "Tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos. Tulad," ito tingnan nyo ang pagtanggap daw sa kaharian ng Diyos ay katulad sa pagtanggap ng isang bata. Ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. You know what? Mga adult, kapag kayo raw ay hindi tumulad, kagaya ng pagtanggap ng bata, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. So kita nyo, even Jesus, ginawa example ng mga bata para sa kaharian niya. Hindi daw makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi tayo tutulad sa pagtanggap ng isang bata. Pastor, anong ibig mo pong sabihin? You know what? Ang kaharian po kasi ng Diyos ay isang regalo, isang kayamanang dapat tanggapin tulad ng isang bata. Bakit? Pastor, paano yan? Ano bang kaibahan ng bata sa matanda na dapat matutunan po nating mga adult? Anong kaibahan? Di ba kung ang isang sanggol o ang isang bata, wala po yung magagawa sa sariling kanya. So sa sarili niya. Lalo especially baby or musmus na bata, anong ginagawa niya? Siya po ay lubos na umaasa lang sa kanyang mga magulang. Ganon ang bata, umaasa sa kanyang magulang. At ito ang gusto ng Diyos sa atin. Dapat tayo po na adult, lubos din tayo nagtitiwala. Hindi sa ating magulang, kasi adult na tayo, kundi si Jesus ang ating nagiging magulang. Lubos tayo dapat magtiwala sa Panginoon. Are you with me? May kausap? Di ba't ang sanggol, pag may kailangan ng sanggol o nagugutom siya, anong ginagawa niya? Anong ginagawa? Iyak lang. Umiiyak lang siya. Talagang ang sanggol, hindi po yung tatayo pag nagugutom. Nani ko walang ginagawa. Tatayo lang. Di ba? Hindi maglalakad yan. Magtatrabaho yan para mag-provide ng pagkain niya. Hindi. Umaasa lang talaga yan sa magulang na sana tayo rin. Di ba? Ang kaharian ng Diyos, hindi tayo nagtatrabaho. Inaasa lang natin sa Panginoon, Panginoon, iligtas mo kami. Hindi ba't ang mga sanggol o ang bata kapag kinarga natin o niyakap natin, hindi sila nagpupumiglas. Kagaya ni, ano pangalan ni anak ni Toti? Di Miko. Di ba? Pag ako nagbuhat niya, magpupumiglas yan.
Pero yan kapag nabuhat ng sariling magulang, nang lalo na ng isang ina, hindi ba't napapayapa yan at nananahimik yan? Hindi yan kumakawala. May kausap ba ako? At ganito ang panawagan ng Diyos sa atin, na hindi natin kailangan pagtrabahuhan po yung ating pong kaligtasan. Bakit? Kasi si Jesus na yung gumawa. Si Jesus bilang ating magulang, siya yung gumawa na dapat nating pagtiwalaan. Ang kailangan lang po natin gawin ay tiwala at hayaan po natin kumilos siya sa buhay po natin. Tumulad tayo sa mga bata na nagtitiwala lang. Kasi tayo minsan pag kumikita na, di ba? Pinaghirapan ko yan eh. Talagang ang tiwala natin sa yaman na. Ang tiwala natin sa galing na natin. Nakalimutan na nating umasa pa rin at magtiwala sa Diyos natin. Kaya darating yung time, hindi na natin hihanap si God. Yung pagtitiwala natin sa Panginoon, nabawasan na kasi feeling natin, kaya na natin. Amen. Okay, I just want to add, mabilis lang po ito, wala lang po ano. 5 steps or 5 hakbang para tulungan lumapit ang mga bata kay Jesus. Random lang po ito, isang mabilis lang. 5 hakbang para tulungan po natin ang ating mga anak o ang mga bata na lumapit sa ating Panginoon. Number 1 is what we call pagsunod. Sabihin nyo nga pagsunod. Paano ipapakita yan? Ipakita mo sa anak mo kung paano sumunod kay Jesus. Are you with me? This is what we call modeling or pagmamodelo. Diba? Paano natin maakay ang anak natin sa Diyos kung ikaw mismo, magulang, ay hindi kumikilala sa Diyos? Mga magulang, paano maboborn again kung ikaw mismo ay hindi pa na born again? Are you with me? You know what? Napakagandang makita po sa ngiti ng isang bata na makita niya ang kanyang magulang ay sumusunod or tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Hindi iba po yung ngiti ng bata na anak ako, tapos yung nanay at tatay ko sumusunod sa Panginoon. Iba po yung saya ng bata, sa totoo lang. Na sana, gawin po natin yan. Maging modelo tayo. As follower of Jesus Christ, imodelo natin sa pamilya natin kung paano sumunod kay Kristo. Tayo yung mauna. Mga tatay, mga nanay, magulang, ipakita natin, maging role model po tayo sa ating mga anak para maakay po natin sila sa Panginoon, mapalapit. Makita nawa sa atin yung kasabikan sa pagsamba. Na hindi yung tayo pa yung sasabihin ng anak natin, Papa, late ka na. Diba, Mama, di ka pa naliligo, anong petsa na? Nagagayan pa tayo ng mga anak natin. Sabi niyo maaga. Diba? Makita sana yung kasabikan. Minsan ang mga bata, sabik yan eh. Pero sana bilang magulang, tayo yung unang manabik sa pagpunta ng simbahan. Number 1. Number 2, sabihin niyo nga, pangarap. Yan, paano yan? Mangarap ka ng malaking pangarap para sa anak mo. May pangarap ba tayo? Ano ang pangarap mo sa anak mo? Pangarap mo ba siya maging doktor, maging engineer, diba? Maging artista, maging atleta? Sabi ng iba, maging contractor, diba? Maging politician. Diba? Mangarap tayo ng malaki. O minsan kasi sa atin, gusto mong tuparin ng anak mo yung pangarap mo na hindi nating natupad. May ganyan ba magulang? Anak, wish ko maging doktor, sana ikaw maging doktor ka. Minsan sa hindi natin pagtupad, pinipwersa natin yung anak natin, anak, magsiman ka. Maraming pera dyan. Di ba? Ganito gawin mo. Yung kabiguan natin, gusto natin bigay sa kanila, magkakaiba po tayo. Magkakaiba po tayo ng interest maging yung ating mga anak. Pwede tayong mag-suggest, pero please, natutunan ko po, huwag po nating puwersahin. You know what? Dumating po sa time po namin mag-asawa, kasi may mga kakilala po kaming seaman. Maraming pero magsiman kami, maglalakad sa'yo. Pero yung anak ko po ay ayaw po magsiman. At may nag-advise din po sa akin, mga pastor, si Pastora Christy, Pastor, huwag mong pilitin yung anak mo. Ibigay mo kung ano yung gusto nilang kurso. May kausap ba ako? Kasi later on, hindi sila, anong tawag doon? Hindi sila magre-regret
Kasi si ano pinilit ako eh. Kasi malaki na po yan. Pag lumalaki na po yan, may sariling decision po sila, anong gusto mong maging paglaki mo? Sabi mo sa katabi mo yan, anong gusto mong maging paglaki mo? Okay? So, you know what? Regarding po sa pangarap, ang mapabilang sa kaharian ng Diyos ang pinakamahalaga sa lahat. Alam po natin yan, na hindi kayang tumbasan ng yaman ng mundo. Again, ang mapabilang po sa kaharian ng Diyos, sana ito po yung ating maging pinakamalaking pangarap. Yes, okay po, walang masama sa mga pangarap natin, sa mga ambisyon, na mga karir ng mga anak natin. Pero please, pangarapin po natin at maging pangarap ng anak natin na siya ay mapabilang sa kaharian ng Diyos. May kausap ba ako? Bakit? Kasi sabi ng Bible, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Pastor, ang gulo ng kwento. Ganito po yan. Halimbawa, ako po ay namamasukan sa isang bukid. Nakahukay ako ng isang kayamanan. Diba? Brilyante. Diba? Apat na brilyante. Basta yung kintaja yata yan. Diba? Nakakuha ka ng brilyante. So, ibig sabihin, hindi mo mailalabas ito. Pag ginawa niya, binalik niya, binaon niya, tapos yung pag-uwi niya ng bahay, lahat ng ari-arian niya, ibinenta niya, at ano ginawa niya? Para bilhin yung lupa na yung kasi nandoon yung pinakamahalagang bagay sa balat ng lupa. Yung one piece. Diba? Kung nanonood kayo niyan. Doon pala yung one piece, yung pinakamahalaga. Kung alam mo ito yung pinakamahalaga, lahat ay ibibigay mo, lahat ay gagawin mo, lahat ay ibebenta mo para lang doon sa bagay na yun. Are you with me? At ang kaharian ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa lupa. Kapag nakita mo, huwag mong palampasin. Nasana tayo, alam natin, the greatest experience of our life, yung makamtan natin, makilala natin si Jesus bilang Diyos. Sana yung naranasan po natin, maging pangarap natin sa ating mga anak. Hindi po ang yaman ng mundo ang pinakamayaman. Ang pinakamayaman sa balat ng mundo ay ang pagkilala sa ating Panginoon bilang Lord at Savior. Amen po ba? Dream big. Ba? Dream big at yung pinaka-biggest dream is the kingdom of God. Amen? What does it profit a man to gain the whole world but forfeit his soul? Diba? Anong kabuluhan kung makamtan mo man ang buong yaman? Diba? Anak ka man ng contractor o isa ka man DPWH employee. Diba? Ikaw man ang leader, ikaw man ang manager dyan or secretary dyan. Pero magsilbing paalala po sa atin, anong silbi ng yaman ng mundo kung kapalit naman ay iyong buhay? Sana maintindihan to ng mga nasa ngayon, no? Anong silbi ng yaman mo kung magsisinungaling pa tayo? Kung kailangan, isiwalat na natin para mabago ang bayan, sabihin na natin. Kung sinong tamaan, tamaan na. Kasi kung gagawin natin, proteksyon tayo ng proteksyon, ingat tayo ng ingat. Kawawang bayan. Kaya mga kapatid, wala man tayong magagawa para makipagdebate sa kanila. Panalangin po natin na Lord, gumamit ka ng tao, na mayroong magsasalita, na mayroong magsasabi, ito po kami po, kasabwat po kami. Alam naman nila na may nakawan na talaga eh. Wala lang magturo, sino mastermind yan. Sana lumabas po yun. Okay lang, di rin nakanotaryo. So, wala tayong magagawa. Are you with me? Pangatlong bagay, pagtuturo. Sabihin nyo nga pagtuturo. Ituro mo sa kanila kung sino si Jesus. Ituro mo sa mga bata, sa anak mo, kung sino at ano ang ginawa ni Jesus. Ituro natin ang gospel. Baka ito ang kulang po sa ating mga magulang. Nakakalimutan po natin ang pagtuturo. Deuteronomy chapter 6 verse 7, ituro nyo sa inyong mga anak. Ang alin? Ang salita ng Diyos. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan. Parang di nangyayari yan Napag-aaralan ba, nabubuksan ba ang Bible sa tahanan? Sa paanong paraan? Kapag kayo ba ay pumupunta ng Tagaytay, pumupunta ng Baguio, mahabang biyahe, napag-uusapan nyo ba ito, anak?
Alam mo si Jesus Christ, ito yung ginawa niya para iligtas tayo. May ganun ba tayong kwentuhan? Kapag ang anak mo nagtanong, use the opportunity para sabihin lahat sa kanya. Ba't pa tayo mahihiya kung ito ang yaman na pwede nating ipamana sa kanila? Ituro natin. Diba? Bilang magulang, baka nakakalimutan natin ito. Sa inyong pagtulog sa gabi, sa inyong pagbangon sa umaga, nandiyan ba ang salita ng Diyos? Kawigaan 22 verse 6. Ituro sa mga bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Mga magulang, habang bata po ang anak niyo, wala pa mga sungay yan, ituwid na natin sa dapat niyang lakaran. Amen? Isama po natin sa gawain na kung anong ginagawa natin magulang. Let's set an example, teach them, gawing halimbawa, kung hindi nagawa ng magulang mo, ikaw ngayong kabataan, gawin mo. Huwag natin isumbat lahat. Yes, may karapatan ka manumbat, pero may mangyayari ba sa sumbat natin? Diba? Pinabayaan ako ng magulang ko eh. Pabayaan ko sarili ko. Kung napabayaan ka ng magulang mo, napabayaan tayo, mga anak, huwag niyo nang sirain ang buhay niyo. Pinabayaan na nga kayo, sisirain pa natin buhay natin. Magre-rebelde pa tayo. Diba? Tira tayo rito, tira tayo dyan, gamit tayo dito, gamit tayo dyan. Siraan na nga, napabayaan na, sisirain mo pa ba? Kung hindi nagawa ng magulang, again, ang advice ko, ayusin mo ang buhay mo. Amen po ba? Pang-apat, dalawa na lang, pakikipaglaban. Sabihin nyo nga, pakikipaglaban. Yan, puro P pala to, no? Ipagtanggol mo ang mga bata laban sa anumang hadlang sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Ipagtanggol po natin. Bilang mga magulang, gawin po natin lahat na magagawa natin para proteksyonan, depensahan, laban sa mga ginagamit ng kaaway para ilayo ang ating anak sa Panginoon. Lahat ng kapamaraanan, iproteksyonan po natin. Paano po nangyari ito? Hindi ba tayo mga magulang kapag nakita mo ang anak mo binubugbog ng ibang tao? Hindi ka na magtatanong, ba't niya binubugbog anak ko? Hindi ba tutulungan mo anak ko? Naalala ko si Brother Nerby. May I share? Si Gabi, hindi naman ano po ito. Si Gabi po ay napagtripan ng mga tambay doon sa may bangkal ba to? Bangkal ba? I don't know. Basta dyan sa lugar na yan o sa may banga. Pero bilang magulang, kahit si Nerby ay payat pa noon, instinct niya, gulpihin yung mga umawi sa anak niya. Tama. Bakit? Kasi instinct yun. Walang tanong-tanong. Ay, kung si Brother Bernard nyo, naku, ubos ang bala. You know what? Dapat po, meron tayong pakikipaglaban. Hindi po ito aggressive part, kundi tayo po ay dumidepensa. Proteksyonan, ingatan natin ang lahat. Lalo ang ating mga anak, ang mga bata. Diba? Kaya lang, hindi naman tayo panggere. So, you know what? Saan tayo nagkakaproblema? Minsan, hindi natin sila naproproteksyonan. Hindi po sa totoong away, pero hindi po natin sila naproproteksyonan. Saan? Sa influence ng social media. Kaya lahat ng pinipindot nila, hinahayaan lang natin. Para ano? Para manahimik? Para ikaw, busy-busy ka na uli sa ginagawa mo? Amen po ba? Hindi natin napoproteksyonan, hindi natin alam, bugbog na pala yung anak natin. Saan? Sa pornography. Bakit? Hinahayaan mo silang manood ng kung ano-ano dyan eh. Diba? Nanonood ng mga nude, ng mga sexy. Bugbog na ang mata nila sa pornography. Pag bugbog ang mata, bugbog din ang kaluluwa niyan, ang spirito niyan. Magmamanifest po yan. Kaya bantayan, mga magulang, please, bantayan niyo po anak niyo. May tiwala tayo sa anak natin, pero sa demonyo, wala. Kaya ingatan po natin. Amen? Di yung, atin lang po kami ng party, ng reunion. Ano oras uwi nyo? 2:00 daw. Papayagan mo ba? Lalo babae ang anak mo? Tapos sino kasama mo? Picturean mo nga. Ayoko kasi puro lalaki. Tapos ikaw lang ang babae. Dito kayo mag-meeting sa bahay natin. Huwag sa bahay nila. Anak mo yung babae. Di ba? Maging matalino po tayo, mga magulang, sa pag-iingat sa ating mga anak.
Ano pa? Baka minsan, ang mga magulang, hindi natin alam, baka yung mga anak natin, blinded. Anong blinded? Not by the unbelievers, but blinded by riches. Minsan ang yaman nakakabulag din. Kaya mga magulang, hanggat kaya po natin payuhan ng mga anak natin, hindi porket yung mayaman, hindi porket nagkatrabaho, ay sila ang amo sa bahay. Ikaw pa rin ang magulang ang dapat masunod sa iyong sariling tahanan. Ikaw ang nanay ikaw ang tatay. Tayo pong mga magulang, hindi ang kayamanan ng anak natin ang magkokontrol po sa atin. Tayo pa rin mga magulang. Amen. Sabi ni Mama, Amen. Okay, nakakalungkot po na marinig sa isang anak, hindi po sa atin, sa iba, na sabihin po ng mga anak natin, hindi ka naman naging mabuting tatay sa akin Tama? Kung tayo mga tatay, sabihin sa atin ang anak natin yan, dumating yung time, si Tapa, hindi naman naging mabuting tatay yan Good provider, oo, pero mabuting tatay, hindi. Huwag na po sana dumating sa anak natin na magsalita sila ng ganyan. Amen? Maging modelo po tayo. Proteksyonan sila sa tamang aral. Proteksyonan natin sila sa mga polluted na pumapasok sa isipan nila. Proteksyonan natin ang ating mga anak sa lahat po ng influence ng iba. Amen? At panghuli, samahan na po ako ni yung pinakamatapang na tatay. Brother Nervy, tara na. Yan. Instinct po na magulang na ipagtanggol ang kanyang anak. Siya po yun. Yan. Okay, panglima. Last, sabihin niyo po, panalangin. You know what? Mahalaga po yung apat. Pero minsan kahit napapagod na tayong gawin yung apat na yon, pag nagkulang po tayo sa panghuling aspeto na to, ang hirap pong mabago ang mga anak po natin. May mga bagay sa buhay na hindi kayang gawin ng ating pong sipag, na hindi kayang gawin ng ating lakas. You know what? Ang kulang, kailangan po natin tumulad tayo, sabi nga ng Panginoon, tumulad tayo sa mga bata, sa kanilang pagtitiwala, sa kanilang magulang. Dapat tayo rin. At magagawa lang po natin itong pagtitiwala na ito kung sa ating pong panalangin. Amen? Pagtiwalaan natin ang Diyos sa ating mga anak. Itiwala po natin sila. Ipanalangin po natin na baguhin ng Diyos ang kanilang mga puso. Kasi kahit anong sipag natin, kung hindi sila sasamahan ng Panginoon, mapapagod lang tayo. Amen? Hindi po nakasalalay ang parenting sa sipag at lakas lang po natin. Kailangan po talaga natin ng panalangin. Amen po ba? Habang ginagawa po natin, nagpapakasipag tayo, lagi. Sabi nga natin, yung turo natin about wisdom, ang wisdom po ay yung pagkilala at pag-recognize sa Panginoon. Hindi kailanman maboborn again, hindi kailanman mababago ang anak natin sa galing natin. Kahit yayain mo nang yayain yan, kung wala yang Kristo, kung wala yang binhi ng panalangin, baka yun lang ang kulang Kulang tayo sa luhod. Panginoon, gabayan mo ang anak ko. Katulad ng ginawa nila Noah, nila Abraham. Lahat po, kaya yung child dedication, mahalaga po yun, recognizing na ang Diyos lang ay ang pwedeng magbago sa anak natin. Paano ko kaya sila madadala sa church? Simulan mo sa panalangin. Amen po ba? Bago matulog ang anak mo o pagkatulog ng anak mo kung nahihiya ka, yung pagpapatong ng kamay, mahalaga po yun. Baka hindi natin nagagawa, pag tulog sila, tulog ka na rin. Baka nauna ka pa matulog. Pag naidlip po ang mga anak nyo, diba? Napakahalaga bilang magulang, ipanalangin sila. Tayo mismo bilang magulang, patungan natin ng kamay sa ulo nila. Panginoon, nilalapit ko po sa iyo ang aking mga anak. Diba kung may mga bisyo yan na parang hindi naman mababago to, walang imposible sa Diyos. Imposible sa tao, pero sa Diyos, hindi. Patungan mo ng kamay, ipag-pray mo. Lagi mo ipag-pray, magugulat ka na lang. Para may nagbago sa anak ko. Para may kakaiba nangyari. Bakit? Niluhod at ipinanalangin
mo kasi. Amen po ba? You know what? Si Jesus Christ nga, pinag-pray niya yung mga bata, pinatukan niya ng kamay. Tayo pa kaya? Maging halimbawa po natin ang ating Panginoong Yesus. Pagdating sa mga bata, especially sa ating mga anak, patuwan ng kamay sa ulo at ipanalangin po natin sila. Amen po ba? Si Lord na yun perfect na yun. Tayo marami tayong sablay. Amen? May natutunan po ba? Tayo po tayong lahat as we pray. Hallelujah. Mga magulang, right now, if you heard this word of God, ang Holy Spirit po ay nangusap po sa atin. Mahalaga po ang pag-amin. Pwede mo po, kung ikaw po ang magulang, if you're admitted, pwede mo bang itaas ang iyong kamay? Tayo ay nagkulang. Tayo ay nagkaroon ng kapabayaan. Inalaw natin ang social media, inalaw natin ang ibang bagay para manguna ang anak natin. Nakalimutan natin silang ipanalangin, nakalimutan natin silang paalalahanan, nakalimutan natin silang dalhin sa pagsamba. Panginoon, patawarin mo, Lord, ang mga magulang. Kami, Panginoon, mga tatay, mga nanay. Lord, forgive us, God, Panginoon, nakalimutan namin gampanan yung aming pagiging magulang. Lord, patawarin mo kami. Forgive us, God, at turuan mo kami, Lord. Baguhin mo, God, ang aming puso. Baguhin mo, God, ang aming practices sa aming pagpapalaki sa aming mga anak. Ikaw po, Lord, ang manguna sa amin. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus, oh God, thank you so much. Sa oras pang ito, may I call on. Nais ko pong tawagan ang mga kabataan sa oras na ito. Kung ikaw ay kabataan, naririto ka, pwede tayo lumapit dito sa harapan, ipagpe-pray ko po kayo. Samahan niyo po ako, mga magulang, ipag-pray po natin ang ating mga anak dito po sa harapan. Lapit pa, forward pa. Lahat po ng anak, maraming kabataan, maraming anak. Awitan po natin ang Panginoon. Ang krus ng Kalbaryo. Sige po, young people. Kung siyang alaala na. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, narito ang iyong mga kabataan. Narito, God, ang aming mga anak. Ang mga kabataan, Panginoon, ay aming inaalay sa iyo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Mga kabataan, mga anak, pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay? Tandaan ng pagsuko at pagkilala sa ating Diyos. Mga magulang, pwede bang samahan niyo po ako, taas niyo po ang iyong kamay? I-lay hands po natin ang ating mga anak sa oras mong ito. Atin po silang ipanalangin. Atin po silang isuko ang ating mga kabataan sa Panginoon. Our children are for Jesus. Para sa Panginoon Jesus, ang kabataan po natin. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Sinabi ng ating bayani, sila ang pag-asa. Pero paano mangyayari yon kung walang Kristo sa puso nila? Mga magulang, samahan niyo ako, idapit natin sila sa Panginoon. Ipanalangin natin sila. Baguhin ng Diyos ang puso nila. Baguhin ng Diyos ang pag-iisip nila. Magkaroon sila ng Kristo. Magkaroon sila ng binhi ng Espiritu Santo. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga kabataang nakataas ang kanilang mga kamay. Ama, dalangin namin sila sa iyo. Lord, ang kanilang kaisipan, ang kanilang mga puso. Ama, pwede po ba gabayan mo sila? Ingatan mo, Panginoon, mga kabataang ito. Samahan mo sila, Panginoon. Anumang pagkakamali, anumang gawa ng dyablo, anumang pandaraya na nagawa ng dyablo sa aming mga kabataan. Panginoon, dalangin namin ay aming winawasak ang gawa ng dyablo sa buhay nila. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, palayain mo sila, Panginoon. Magkaroon sila ng katwiran, kabanalan,
Panginoon, hayaan mo, Lord, ang mga kabataang ito may pagsunod sa kanilang magulang. Hayaan mo, Panginoon, mga kabataan may paggalang sa kanilang mga magulang. Hayaan mo, Lord, ang kabataan magkaroon ng puso sa iyong salita, magkaroon ng pananabik sa iyong gawain. Ama, salamat. Lord, we offer our young people to the Lord in the name of Jesus. In Jesus' name, lahat po tayo magsabi ng Amen.